So, ayan, good day mga boss. Ngayong araw, ikita nyo naman sa title natin kung anong gagawin natin. Meron tayo ditong LiPo4 battery, 12 volts battery, mapalid acid man yan or LiPo4, pwedeng pwede, basta 12 volts. Meron tayo ditong SCC or Solar Charge Controller. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up yung ganitong klaseng solar charge controller. So, PWM po to na naka 10 ampere. So, meron tayo ditong mga screwdrivers and wires. So, nakaraan, tinuro ko paano ikabit ang tamang pagkabit pero hindi ko na ituro yung setup ng ganitong klaseng SEC. So, salamat sa nag-comment. Shoutout sa'yo. Ngayon, try naman natin lagyan ng battery o wire muna. So, meron tayo ditong screwdrivers. So, kapag ganitong klaseng solar charge controller, dapat unahin nating ilagay ang battery. So, yung nagtanong nakaraan, bakit daw inuna ko yung lagay ng solar panel. Pero hindi niya napansin na in-input ko po yun sa battery. Kasi nga naman, automatic siya. 12 volts and 24 volts, so automatic siya. Kaya naman, okay lang na less than 24 volts maglagay tayo dito sa kanyang battery input. Pero kapag sa solar setup na, uunahin natin ilagay palagi ang battery. Kasi may tendency na masira ito kapag inuna natin yung solar charge controller. So, yung iba, may mga MPPT na katulad ng Elejoy, so okay lang na unahin yung solar panel kasi supported yung power niya ng panel. So, lagay natin yung wire. So, may mga logo naman siya dito, no? Or may sign para sa polarity. Huwag lang kayo magkakamali. Lagyan mo natin na siya ng wire. Positive para sa pula at negative naman, syempre, yung itim. Matay yung ilaw natin, guys, no? At yan. So, ngayon, try muna nating ikabit dito sa battery. So, gagamit na lang tayo ng namamatay yung ilaw natin. So, ganito na lang, guys, para hindi tayo mahirapan. Negative, tapos positive, syempre, sa pula. So, for demo lang to guys, kaya hindi ko natin masyadong higpitan, no? So, kung mapapansin nyo, meron tayong 13 volts na sa screen nakalagay. So, 13 volts yung battery natin. At ngayon, kapag may input na yan, yun, no? Yung unang click nyo guys, so may manual naman to kapag bibili kayo ng solar charge controller. Sa unang input nyo, yan yung voltage na manggagaling sa solar panel. Kung papansin nyo, may logo naman siya ng solar panel. So, 14.2 volts kasi nga, yung battery ko na ginamit dito nung nakaraan is lead acid, kaya 14.2 lang. Pero, pwede nyo siyang baguhin. Paano nga ba? Kapag pinindot nyo ng isang click yung ating first button dito, kasi tatlo yung button niya, para baguhin yan, for example, LiPo4 batteries, kailangan yan is 14.6. So, diinan nyo lang at least 1 seconds. Then, kapag nag-blink na, pwede nyong dagdagan. So, dito yung plus and minus kabila. Kapag yan, try gawin natin 14.6. So, sa 14.6, okay na yan. Hintayin lang natin na bumalik sa dati. At kapag bumalik na sa 13.0 volts, try nating tingnan. So, 14.6 na siya. So, ganun lang yun, guys. So, unang click, maglalabas yung input ng solar panel. Yan yung manggagaling na volts papuntang battery. So, ngayon, pangalawang click naman natin, lalabas dyan yung 12.6. So, yung 12.6 na yan, kasi yan yung sa lithium ion. So, para hindi kayo malito, no? Meron ditong modes na mapapansin nyo. Yan, B1. B1, B2, at B3. So, sa B1 po, so, hanapin ko yung manual at ipapakita sa inyo para mas may evidence tayo. Ito guys, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong, saan yun? Ito, Kung mapapansin nyo, saan na ba yun?
So, ito siya guys. So, yun o. Pag B1, 12.6 siya. Ibig sabihin, yan yung para sa lithium ion. Sa B2 naman, yan naman yung para sa lead acid. At yung B3, yan yung para sa LiPo4 batteries. So, tatlong mode yung pwede dito sa ating SEC. Ngayon, tingnan natin. Kapag lumabas na yung B1, i-DN ulit natin or long press. Yan, check natin kung hanggang B3. So, plus, ayun, mapapansin nyo, naka B3 siya. So, pero dahil LiPo4 yung gamit natin, gagamitin natin yung B3. Yung B3 is para sa LiPo4 po, yung B2 is para sa lead acid, and B1 para sa lithium ion. Yun yung mga 18650 na binuo na 12 volts. So, yun po yung lithium ion. Ngayon naman is paano na iset yung low voltage nito. Click natin yan. Pangalawa. Pangatlo. Yan. Yung pangatlo guys, yan yung low voltage. So, kapag na long press na natin yan, pwede nating baguhin. Hanggang 11.5. So, yan guys, yung low voltage yan, dito yan gumagana sa output niya na 12 volts or same sa voltage ng battery yung output niya dito. Pero may limit. Ngayon, di ba dahil naka 11.5, once na yung load natin is bumaba ng 11.5, so mamamatay siya. Yun yung LVD nito, hanggang 11.5. Ngayon naman, itong 24 hours, yan po yung dito sa output ng 12 volts dito sa kabila. So, kung 24 hours or 12 hours yan. So, pwede nyong i-modify. After nung 24 hours, doon na yung B1 to B3. And the last one is yung voltage na ng battery. So, yun po yung modes na meron yung ating SCC.